So ito yung bagong pugad natin na inahing native chicken. So nagulat talaga ako sa kanyang mga sisiw na I expect na is 10 below lang siya. Kasi yun naman talaga yung pinaka normal na mga sisiw talaga ng mga native na mga manok. So nung tiningnan ko sila, ang dami po nila dyan, is about mga 17 yung kanyang mga sisiw. So yan yung kanyang mga sisiw. Actually yung mga sisiw niya is na-upgrade ko na kasi ito sa isang upgraded din na mga roster. Yung bago na roster natin dito ngayon. Kasi nung una basilan. So yan 17 lahat. Yung kanyang mga sisiw. So nagulat na ako kung bakit umabot ito ng 17 yung kanyang mga sisiw niya. So ito is talagang pambihira talaga yung isang native na manok na umabot po ng 17 na mga sisiw. So nung una din yung kanyang mga sisiw it's 22. So ngayon 17 na. Bali apat lang po yung hindi napisa na itlog. So ang normal kasi sa mga native na mga inahing manok is nasa below 10 po talaga yan. Pero kung lagpas na po ng 10, medyo marami na po yan sa isang native na manok yung kanyang mga sisiw. So I'm not sure kung ito ba ay ang isa sa mga dahilan po dito is yung pag-upgrade natin gamit yung iba na mga malalaking manok like heritage na roster, upgraded yung ginagamit ko dito sa ngayon. Maybe isa yun sa mga dahilan kung bakit umabot po ng ganito kadami yung kanyang mga sisiw sa loob lamang ng isang inahin na native na manok. Yung iba din dito, yung pinupugad natin the other day is nasa 13 lahat yung kanyang mga sisiw. So marami din kasi nga sa isang native na manok lagpas po siya ng 10 yung kanyang mga sisiw. Yung isa din dito is umabot po siya ng 12 yung kanyang mga sisiw. Yan tingnan nyo yung kanyang mga sisiw. Ang dami pong mga sisiw niya na na-produce. 17 lahat. Nung una ang pinaka marami dito kasi 22 lahat yung kanyang mga sisiw. Iwan ko ba kung bakit ang dami niyang isang native na manok pero ang dami niyang ma-produce ng mga itlog. Siguro sa mga roster siguro ito isa sa mga dahilan na mga ginagamit natin dito. So yan lahat ng mga sisiw niya, 17 yung kanyang mga sisiw. So maganda to na gawing yung mga lahi din ito. Gawin natin in the future isang inahing manok din dito. Yun yung paramihin natin kasi maraming itlog yung kanyang ma-produce. So ang din yung update lang dito sa ating mga manok yan is hanggang ngayon is nagpainom tayo ng Aquamed TS. So ito na po yung the 4th day ng pagpainom po natin ng Aquamed TS, isang mabisa na gamot sa mga manok na may sakit. So far yung ating mga manok, yung mga parang mga asthmatic na mga manok natin ngayon, medyo konti na lang. So yung iba na namumutla, medyo mapula-pula na yung kanilang mga mukha. So dahil po sa fall cholera. So even wala tayong nag-inject po dito, but at least meron tayong nahanap na iba na paraan. Yung mga antibiotic yung ginagamit po natin, yung Aquamed TS. So ito din is hindi ko alam kung bakit dito sa lugar namin isang tindahan lang po yung may available ng ganito, Aquamed TS. So yung manok na dyan na nasa kulungan na yan, bali halos okay na po yan sila. And actually may ilan lang dyan na may mga sipon, pero yun nga, yung mga manok na may mga sakit dapat i-separate po natin. Sa iba dyan sa mga kulungan ko, yung iba na may mga coryza, talagang sinisiparate ko rin po yung kanyang mga yung mga manok na may sakit para hindi po magkahawa-hawa yung ating mga manok na naka-free range po dito. So yung nakakulong na yan, meron yan silang mga gamot na pinamigay po natin para mas mabilis matanggal yung mga
kung ano bang sakit na tumama dito sa ating mga manok. So yung nandito mga ilang araw is pwede natin siyang ibenta, kasi itong mga ano, kasi pag ang manok kasi natin, lugi kasi tayo kung ibenta natin na medyo may sakit. I'm not sure sa ibang mga buyer kung bumibili ba sila ng mga manok ng may sakit, pero halos majority siguro hindi. Pero ito kasi sila, pag once may sakit yung ating mga manok, pag iano mo lang siya, itansya mo lang yung kanyang timbang, medyo kakaiba sila nung wala silang sakit. Ito na may mga sakit is talagang magaan yung kanilang timbang. But as of now, even ngayon is 4th day na po natin yung pagbigay ng gamot sa kanila, yung Aquamed TS. Medyo okay na po yung ating mga manok. At least sa ganitong gamot is naisalba po natin yung ating mga manok sa kung ano mang sakit na tumama dito sa ating manukan, like fowl cholera yung pinakadelikado sa lahat. So by the way, disclaimer, ako naman po ay hindi tayo isang veterinarian at hindi din po tayo isang agriculturist po. So all the videos na ina-upload po namin dito sa aming channel ay base lamang po yan sa aming mga personal experience. So about naman the product na na-mention na din namin ngayon na ginagamit sa ating manok na ginagamot is hindi po tayo nag-promote or nag-endorse po dito. Sa atin lang is to share para po sa iba na may mga worse or malalang sakit sa inyong mga manok. Actually pwede nyong gayahin itong ginagawa po natin. So ngayon at least medyo hindi na tayo masyadong stress sa ating mga manok, kasi nakita natin sila na even hindi pa tapos yung doses natin na up to 7 days, ngayon is a 4th day, pero nakitaan na po natin yung ating mga manok na meron talagang progress. Medyo okay na po yung ating mga manok, but not as 100% na okay sila, but at least may progress yung ating manok na medyo gumaling na po sila. So ito sa kulungan po natin, medyo okay na din to sila. So maybe for how many days is pwede na tayo magbenta po dito sa ating mga manok. So actually marami yung ibibenta po natin ngayon na mga manok po natin, para at least pambawi na naman sa mga feeds at gastos din sa kanilang mga gamot na ginagamit at saka sa mga vitamins. So kakaiba talaga ang mga panahon ngayon sa mga kahit mga native upgraded yan. Talagang kakaiba sa dating panahon. Dati kahit wala kang gamot sa mga manok, medyo okay pa, hindi pa masyadong sensitive. Pero ito ngayon talagang pag ano ka lang dito, pag umalis ka lang ng mga kahit 1 buwan, 2 buwan, pagbalik mo, pag wala kang maasahang tao na iniwan mo dyan at tinuturuan, talagang pagbalik mo problema agad ang bumungad sa inyo. Andyan yung mga iba't ibang klase ng mga sakit sa ating mga manok. So yun yung pagkakamali ko dito, na umalis tayo dito kasi meron pa tayong ibang ginagawa, na yung naiwan dito siya hindi natin tinuturuan, hinayaan lang po natin. Yun nga, pagbalik natin dito medyo ang dami po nila mga sakit. But sa ngayon medyo okay na yung mga manok natin. Even it is 4th day na po yung pagbigay natin ng Aquamed. So sa lahat ng mga antibiotic na ginagamit ko, ito talaga yung pinakamabisa po sa lahat. Yung iba na antibiotic na hindi na po natin i-mention dito sa channel po natin, medyo malayo lang po yan dito sa ginagamit na Aquamed TS. Pero ang problema lang nito na gamot, mura siya, epektibo siya sa mga manok na may sakit, pero nga halos hindi available sa mga agri-vet supply. So iwan ko ba bakit wala ito halos sa mga agri-vet supply. So nagtanong-tanong tayo, marami tayong agri-vet supply na pinuntahan yung mas malapit sa atin, pero wala talaga silang mga binibenta ng ganito. So doon lang talaga sa tindahan dito sa lungsod ng Sambuan, Cebu, kasi taga Cebu tayo. So dito ko lang siya nabibili. So may iba din na nag-comment sa mga previous na mga videos natin na gustong bumili sa ating mga manok. Sa ngayon medyo
hindi na lang muna tayo magbenta sa inyo, lalo na yung mga manok mo is ito yung gawin nyo na alagaan, hindi nyo ibabay and sell, kasi nga baka ito pa yung manok natin na magdala ng sakit. But for how many days lang, hindi weeks, okay na po yung expect ako na okay na po yung mga manok natin. So ang isa kasi sa ano dito, meron tayong mga BPR din dito na mga manok. Medyo kakaiba din sila kasi medyo masyado silang sensitive yung ating mga BPR na mga bagong bili. So madali silang magkasakit. Maybe dahil ito sa panahon natin ngayon, sobrang init, then pag gabi grabe naman yung ulan, so or lamig. So isa sa mga dahilan yan na kung bakit yung ating mga manok is nagkaroon ng mga sakit. Sa previous na mga videos natin, sa last upload natin, meron din nagko-comment na yung mga manok din nila is merong laway-laway. So ibig sabihin uso talaga yung mga sakit ngayon. So kailangan natin gumamit ng mga ng antibiotic na mabisa tulad ng ganito. So sa iba naman na sa last pa na mga videos natin, may nag-a-advise na kailangan mo kasi magbakuna. So huli na po ang lahat. Hindi na po to kaya kasi nandyan na po yung sakit. Huli na po yung lahat sa pagbabakuna. So until now is nag-research pa tayo. Talagang pinag-aralan po natin kung ano yung tamang pag-apply ng pagbakuna. Kasi hindi naman talaga basta-basta na mag-apply na lang tayo ng bakuna na wala tayong enough na kaalaman para dyan. So but sa pagbakuna, medyo sa tingin ko dyan is mas ma-appreciate ko yan dahil lalo na't hindi tayo all the time na nakatutok po dito sa ating mga manok. So yun yung by the way, yun yung kagandahan ng pag-upgrade po natin ng ating mga sisiw sa ibang mga heritage roaster, yung mga manok na may malakas na mangingitlog. So ito yung mga resulta. So ang dami po nila mga sisiw. So yun yung importante, kasi nga pag dito lang tayo sa yung pinaka mag-maintain lang natin yung ating mga manok na purong native talaga na hindi natin i-upgrade, lugi po talaga tayo dyan. Matagal maibinta yan. Buti na ito mga upgraded, kasi pinakamataas na yung 3 months, umabot na po sila ng lagpas na 1 kilo. So lalo ngayon mahal yung feeds ngayon. So dapat upgrade tayo sa ating mga manok para una sa lahat, tulad ng ganito, maraming mai-produce ng mga sisiw, at saka mas maaga po natin na maibenta yung ating mga manok compare sa hindi po natin ina-upgrade.